natulad tayo sa mga hindi naman po sa pag-ano na sa mga backward African countries na walang effective justice system. So yan na po ang tingin sa buong mundo ngayon na walang effective justice system ang Pilipinas. At ang Pilipinas ay talagang tuta ng Western countries at nagpapagamit sa Western countries na nasa kategory na tayo ngayon ng Ukraine at ang ating Pangulo nasa kategory na ni Zelensky. Opo, isang linggo nga pong hindi magpapadala ng pera ang ating ang ilang pong OFW mula Marso 28 hanggang April 4 bilang pagpapakita na po ng kanilang simpatya sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ho ba ang inyong masasabi dito? Well, if it will push through, malaking epekto 'yan sa mga namumuno ngayon dahil alam naman natin na kaya lamang nagsusurvive ang ating ekonomiya ay dahil sa OFW remittances kasi wala namang na-manufacture ang Pilipinas at wala rin tayong na-produce nag-i-import tayo lahat bigas kahit nga pakong bakya siping-simple pakong bakya ini-import pa natin. So sa pag-import po, ang ginagamit ay US dollars. Hindi naman tatanggapin ang Philippine peso or any other currency sa importation. So kung hindi po magre-remit ng US dollars ang ating OFWs, maapektuhan po ang ating importation at mahihirapan ang mga namumuno ngayon. Dahil umaasa lang po talaga. The Philippine economy is just kept afloat through OFW remittances. At dahil malaki po ang ating utang denominated in US dollars, maapektuhan din po ang pagbabayad ng ating utang if a significant portion of our OFWs will stop remitting US dollars into the Philippines. Opo, isang hiling lang naman ang panawagan ng mga OFW, particular na po dyan po sa Europa, na ibalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Yan ho ba ay mahirap nang gawin ngayon ng pamahalaan? Medyo to tell you frankly, kasi ayokong hindi sabihin yung totoo para maging handa ang lahat, medyo mahirap pong maibalik sa ating bansa ang sinuman na Pilipino na nalagay sa detention sa ICC. Dahil ang ICC po ay kung i-review ninyo ang history ng ICC, pagka perceived enemy of the Western countries, the West, ay talaga pong hindi na naibabalik sa bansang kanilang pinanggalingan at kadalasan sila po ay nakukonvict. Kaya ang tawag ng marami sa ICC, lalo na sa Global South at sa Third World, lalo na ang mga BRICS countries, ay ang tawag nila sa ICC ay kangaroo court. Dahil ang mga kinoconvict lamang diyan ay yung mga kaaway ng Western countries. Pero yung mga kakampi ng Western countries na talagang nag-genocide, katulad sa Yugoslavia, sa former Yugoslavia, yung mga nag-conduct ng genocide diyan, lalo na sa Kosovo, sa Bosnia-Herzegovina, sa Croatia, pinawalang sala po. Pero yung mga Yugoslavians na ang ethnic description ay mga Serbians ay convicted po sila lahat at hindi na sila nakalabas sa ICC. Kaya ang tawag po dyan ng marami sa Global South at saka sa Third World, particularly sa BRICS countries, ay ang tawag na sa ICC ay talagang kangaroo court po yan. Yan ang tawag dyan. Opo.
Hindi natin mapipigilan yung paglabas ng ating mga Duterte supporters o ng mga kababayan natin, hindi lamang po sa abroad, kundi maging dito sa Pilipinas. Dahil nga po sa pagkakaaresto nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa tingin ho ninyo, ito'y sapat na para may gawin pong paraan ang gobyernong ito para po sa panawagan ng maraming tao? Ang magagawa lang ng gobyernong ito at most dahil na-transfer na lang yung jurisdiction of the corpus, hindi na pwede yung habeas corpus dito sa Pilipinas, through the Department of Foreign Affairs ay kung magbabago ang isip ng liderato ng ating gobyerno, mag-submit ng formal request para maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Yan lang ang magagawa. Pero dahil nga tinatawag ng marami sa Global South, sa Third World, particularly sa BRICS countries, na kangaroo court yung ICC na yan, baka hindi po pagbigyan ang request ng ating gobyerno. Kasi in the first place po, dapat ako naniniwala na hindi dapat nililitis ang isang Pilipino sa ibayong dagat. No, hindi po ako pro Duterte, hindi po ako pro Marcos, pero nung nilitis si Pangulong Marcos sa abroad at pati si First Lady Imelda Marcos at iba pang mga Marcoses, ay tinutulan ko po yan. Nagkaroon po ako ng maraming public pronouncements, panahon pa ni Cory, panahon ni Ramos, na yung mga crimes allegedly committed inside the Philippines must be tried inside the Philippines, whether the accused is a Filipino, especially if the accused is Filipino, or if the accused is a foreigner. Kasi yan po ang basic norm sa buong mundo. Kung saan naganap ang krimen, doon dapat nililitis ang kaso. Yung alleged crime, kung saan naganap, kung saan bansa naganap, doon dapat nililitis yung kaso. Lalo na po kung ang justice system ng isang bansa katulad ng Pilipinas ay well-developed naman po, no, at functioning, no, at wala namang martial law, wala namang revolutionary government. Nasa normal situation tayo. The courts are open. The prosecution, the Department of Justice, prosecutors' offices are open. So, ano po ang dahilan? Bakit ang isang Pilipino na dati pa naman Pangulo ay isinuko sa isang foreign court na merong reputation sa Global South, sa Third World at sa BRICS countries na isang kangaroo court? So bakit po ganyan? Marami pong nagtatanong na kahit hindi po sabihin na natin hindi talaga pro Duterte, nasaktan po ang maraming Pilipino dahil Pilipino po yan eh. At dati po nating Pangulo yan eh. Kung yan po nagagawa sa isang dating Pangulo, illegal rendition na some say is tantamount to outright kidnapping, paano pa po yung ordinary Filipino? Kahit ano pa po ang akusasyon, dapat po sa Pilipinas nililitis yan. Kasi kahit sabihin mo pang crimes against humanity, wala naman po tayo nababalitaan na pinatay na foreigner. Ang allegations lang po, panay Pilipino ang mga pinatay at panay sa Pilipinas nang nangyari ang patayan. So bakit lilitisin sa ibang bansa? Para bang wala tayong soberenya? Para bang tuta tayo ng mga Western countries na kahit anong gusto ng Western countries ibibigay natin? Yung natural resources natin napupunta na sa kanila Pati ba naman yung ating mga tao mapupunta pa rin sa kanila. Medyo sumusobra na po, no?
sumusobra na yung pagpapatuta sa Western countries. No? Wala na pong nationalism, wala nang sense of sovereignty, wala nang sense of independence. Naging puppet state na lang tayo, naging banana republic na lang tayo, na ang tingin sa abroad bulok ang ating judicial system, bulok ang ating prosecution system, na maaaring totoo naman po na bulok yung ating prosecution system kasi ang pamilya namin mismo nakaranas na yung child abuse case hindi pinansin ng ating prosecutor, samantalang pag child abuse dapat complete support ang ating prosecutor. So maring totoo na bulok ang ating prosecution system, pero yung ating judgment system, yung third part of our executive department, yung judiciary, hindi naman po yata bulok yan. Magaganda naman yung mga decisions niyan. So bakit natin isusuko sa ibang bansa ang isang Filipino citizen na para bang walang justice system sa Pilipinas, at lumalabas nga na walang justice system, no? Parang yun nangyari sa matandang Marcos Sr. na kinidnap ng Amerika, dinala sa Amerika, nilitis, hindi pinauwi, at sa kasamaang palad doon na namatay. So kung yan ay nangyari sa tatay ni Bongbong, ay bakit niya pinapayagan mangyari ang isang injustice sa tatay pa naman ng ating Vice President at isang dating presidente himself? So ano pang pag-asa ng pangkaraniwang tao sa ganitong bulok na sistema? Kailangan pa ba ng revolusyon katulad ng 1986 na bago kikilos ang ating gobyerno? Kailangan pa ba ng revolusyon katulad ng 2001 para bago kikilos yung ating gobyerno? Baka yun nangyari sa tatay niya, mangyari dito sa anak, dito kay Marcos Jr. At marami na po ang nagagalit kahit na hindi po pro-Duterte, yung mga nationalist, yung mga pro-independence, pro-sovereignty, mga guardians of sovereignty, guardians of independence, galit na po. At pag nagkaroon po ng critical mass, ay magtipon-tipon sa EDSA people power, delikado po itong si Marcos Jr. At kasi may perception na tuta siya ng mga dayuhan at hindi siya presidente ng Pilipinas. Oo nga po may ilang OFW nga tayong nababalitang naakusahan, nasasakdalan ng hatol ng nasa death row, at ang gobyerno ng Pilipinas ay makikipag-communicate, makikipag-coordinate doon sa bansa na yon kung saan na isang OFW na possible na dadaan sa death row. Pero ginagawa natin ng paraan na mapauwi dito sa Pilipinas. Sa sitwasyon ngayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isinuko natin sa isang dayuhang grupo. Imbis nga na may gawin na pabor sa isang Filipino citizen, ang ginawa nakakasama sa isang Filipino citizen, and it sets a very bad precedent, no? Kung ito mangyayari, wag naman sana sa mga Marcoses, sa mga Romualdeses in the future, maulit yung ang ginawa sa kanila ng Amerika, na sila nilapastangan ng Amerika, hindi sila pwedeng magreklamo kasi si Marcos mismo, Marcos Jr. mismo ang gumawa nito. So they are under estopel. Pag ginawa sa kanila ito in the future, maulit yung ginawa ng Amerika sa kanila, their family, their name were put to shame. Hindi na sila pwedeng magreklamo dahil they will already be under estopel. No, maliban lang siguro dito kay Amy Marcos na guardian of Philippine independence and sovereignty and nationalism gaya ng kanyang tatay na nagrereklamo. Pero si Marcos Jr. imbis na
hindi magpagamit sa mga dayuhan, lalo na ang mga Western powers, siya po willing na nagpapagamit sa mga Western powers. Opo, opo. Bago ko lang ipasa kay partner Prof, anong nakikita po ninyong magiging implikasyon siguro sa darating na eleksyon kung hindi pakikinggan ng gobyernong Marcos Jr. o Administrasyong Marcos yung hinaing o panawagan ng napakaraming tao, di lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo, mga OFW na nananawagan patungkol nga dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik dito sa bansa? Marami ngang natatakot ngayon na baka magkaroon ng massive cheating, no? Kasi sa galit ng taong bayan, kahit naman hindi pro Duterte, nagagalit dahil Pilipino yan Alam po ninyo mga Pilipino, kahit magkakaaway yan, pag meron nang himasok na dayuhan, ang tendency ng Pilipino po nag-unite against the foreign powers. No, kasi nationalistic po ang mga Pilipino Hindi lamang po pinapakita o hindi showy ang mga Pilipino sa kanilang nationalism, pero pag merong isang Pilipino ang sa tingin nila inaapi ng mga dayuhan, nag-unite po yan kahit hindi po pro Duterte nagagalit, no? Kasi ang mga Pilipino generally guardians of independence and sovereignty and self-determination. Pag nakita ng maraming Pilipino na isinusuko yung ating self-determination, yung ating sovereignty, yung ating independence for the sake of giving what the Western powers want, no? I'm sorry to say this, but baka pulutin sa kangkungan yung mga kandidato ng administrasyon dahil sa simpatya ng taong bayan sa nangyari, baka ang manalo yung mga kandidato ni dating Pangulong Duterte. Ngayon nga, maraming reports na nagna-number 1 na raw si Senator Bongo. So isa yan sa mga indications na ang taong bayan hindi tanggap yung pagpapatuta sa mga dayuhan, no? Kasi parang ang nangyayari sa atin, hindi na tayo independent country. Yung pinaghirapan nila Rizal, nila Bonifacio, nila Aguinaldo, nila President Quezon, President Osmeña, nila President Laurel, nila President Garcia, mga President Marcos Sr. na ipagtibay ang ating independence, self-determination, and sovereignty, nawasak po sa isang idlap lamang. At nagmukhang katawa-tawa, laughing stock sa buong mundo ang Pilipinas, natulad tayo sa mga hindi naman po sa sa mga backward African countries na walang effective justice system. So yan na po ang tingin sa buong mundo ngayon, na walang effective justice system ang Pilipinas. At ang Pilipinas ay talagang tuta ng Western countries at nagpapagamit sa Western countries na nasa kategory na tayo ngayon ng Ukraine, at ang ating Pangulo nasa kategory na ni Zelensky.